Marzano TV 2.0 reacts, alright. Marzano TV 2.0 reacts, alright. At magandang araw po sa inyo lahat, no? At syempre sa lahat ng mga viewers natin at subscribers. At welcome ulit po sa ating podcast with Marzano TV 2.0. Marzano TV 2.0 reacts. At yun na nga guys, at itatakil po natin ngayong araw yung about sa basher. So, syempre bago po tayo mag-start, gusto ko na pasalamatan lahat ng ating mga viewers, especially sa iba't ibang dako ng po, at maraming salamat sa Diyos. At syempre, pakisuportahan po palagi ang Kalingap sa Kuya Bal Santos Matubang. So anyway guys, this is not a video reactions, no? Pero it is a podcast. So medyo mahaba-haba itong oras na to. So talagang usapan to. At syempre mamaya guys, ipi-play ko din po yung video ni Daddy Donut regarding dun sa nambubuli o sa namabashing kay Rachel. At syempre, itatakal din natin yung masamang epekto ng mga basher at iba't ibang mga information about it. Para syempre, may matutunan naman tayo, no guys, no? At makita natin at alamin natin ano nga ba ang epekto ng bashing, no? Kahit sabihin na natin na sa mundo tayo ng social media, still, no, as a content creator, meron ako obligasyon na mabigyan ng awareness ang lahat ng ating mga even lahat ng mga kabataan. Siyempre dapat meron silang matutunan. At mamaya po i-play ko din po yung video ni Kalingap Angeli, no? Bagong bili nilang sasakyan ni Tatay Awe. Mamaya ipatry natin panoorin nyo, no? At the same time guys, no, gusto ko rin na basahin yung mga nag-comment sa podcast natin. Basahin ko yung mga comments ninyo at tingnan natin kung ano yung yung mga comments ninyo. At napakahalaga na yung mga comments nyo guys, no? Kaya maraming salamat sa Diyos. At kung kayo pwedeng ano guys, mag-ubos ng oras, dito na po kayo sa ating podcast with Marzano TV. At alam naman natin guys na recently talagang dinagsa ng bashing si Erica. Talagang even Rachel Morales, talagang alam natin na talagang talamak ang bashing din sa Pilipinas. Sobrang taas talaga guys. Kung tutuusin, talagang based dito sa UNICEF, kung titingnan natin sa UNICEF, talagang sinasabi nila rito sa UNICEF na online bullying remains prevalent in the Philippines, no? At even sa ibang bansa. Kung sinasabi nila dito, cyber violence affects almost half of Filipinos children from age 13 to 17. Pero ngayon, di lang 13 to 17, umaabot na din siya ng even adult, no? Talagang nagkakaroon na ng ng bullying. Basahin natin guys, no? So Manila, ito guys, ito po ay based sa UNICEF, sa yung website nila. Sabi rito, Manila, September 6, 2019, 1 in 3 young people in 30 countries said they have been a victim of online bullying, with 1 in 5 saying they skip school due to cyberbullying and violence. Diba? According to new poll released today by UNICEF, the United Nations organization working for children's rights. At ito, basahin natin dito sa Philippines, no? Sabi rito, in the Philippines, latest national data show that cyber violence affects almost half of children aged 13 to 17. The prevalence of cyber violence for males is 44%. 44% is almost same for females na 43%. So ibig sabihin guys, dikit ang cyberbullying sa both male and female. Ganun po katalamak ang cyberbullying, kaya napaka-importante na matakal din to, no? Actually guys, pero ang talagang tinatamaan dito minsan yung especially yung mga nagko-content creator, yung nasa yung mga personal figure, ay yung mga personality, yung mga public figure. So yun talaga yung matindi. Pero sa kabataan mataas to, no? At syempre kung ikaw magulang, kailangan alam natin to, no? Update tayo rito.
Sabi nito, 1/3 of cyber violence experienced by Filipino children are in the form of verbal abuse over the internet or cellphone. Ibig sabihin, no, yung 1/3, malaki to 1/3 of cyber violence, no, nagagaling siya sa form of verbal, sa pananalita. Ibig sabihin, no, form of verbal abuse over the internet or cellphone. So nagkakaroon din natin alam, no, especially sa yung mga anak natin na gumagamit ng gadget, dapat maging aware tayo sa ginagamit nila kasi minsan hindi natin alam binubuli na pala siya. So ibig sabihin 1/3. So dapat time to time alam natin kung sino yung nakakausap, ano yung pinapanood, sino yung ka-chat, dapat alam natin yun. Huwag natin hayaan yung mga anak natin nasa isang tabi or nasa isang room mag-isa at nagkukulong. Delikado po yun. So hindi natin alam, mamaya kaya pala nagkukulong nabubuli na siya. So let's try na kausapin yung mga anak natin every day, di time to time. Tama, time to time. Ibig sabihin, ano yun, anytime yun. Pag kasi everyday, maya sa gabi mo pa makakausap. So pag sinabing time to time, kahit anong oras siya, kausapin natin yung mga anak natin, ano? While a fourth are through sexual messages. More females receive messages of sexual nature or content than males. So grabe. So usually babae, lalo sa mga babae, no? Like ito nga, si Erica, Rachel, at talagang alam naman natin guys, no? Talagang tinamaan sila ng bashing. At ang matindi pa, yung matatanda pa yung nababash. No? Yun ang matindi rito guys. So try natin basahin itong guys, itong sinasabi ng cyberbullying. So sabi rito sa anti-cyberbullying, Republic Act number 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013, so bago lang, is a relatively new law which seeks to address hostile environment at school that disrupt the education process, which in turn is not conducive to the total development of a child at school. So itong anti-bullying, si school, diba? Pero pumapasok na rin to sa mundo nagkakamali sa social media. So kung titingnan natin dito sa ipinasa nilang Republic of the Philippines House of Representatives, Quezon City, Metro Manila, House Bill number 2321. Basahin natin. Explanatory note, sabi rito. Introduced by Honorable Lucid Marie Torres Gomez. Republic Act 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013 is a relatively new law which seeks to address hostile environment at school that disrupt the education process, which in turn is not conducive to the total development of a child at school. So in view of a school-based approach, however, RA 10627 fails to remedy a non-school related acts. Okay. So ibig sabihin dito, in view of school-based, kasi ibig sabihin itong batas is school-based lang siya. Sabi ito, however, RA 10627 fails to remedy non-school related acts of bullying in the wider community. Ibig sabihin, medyo hindi niya nasasakop lahat Ibig sabihin, yung labas ng internet, o yung internet na labas ng school, hindi siya nasasakop. Sabi dito that the laudable purposes of the law practically begins and ends on school grounds. So ibig sabihin, itong batas pala, Anti-Bullying Act, nandun lang nga pala sa premises o within the premises of the school lang. It is for this reason that a mandatory law is needed to give the existing remedial legislation a greater reach of each coverage. Ibig sabihin, kailangan na daw na mandatory law. Tama naman yun. Para ma-remedyohan itong batas na to. Tama kasi kung ito yung batas itong Anti-Bullying Act of 2013 kung sa eskwelahan lang. Paano nga naman yun sa labas na ng eskwelahan or social media, it is interesting to note parenthetically that the former Vice President
expressed recently that he felt being bullied by the Senate and other detractors, while not long after, Senator Grace Poe remarked similarly that she was being bullied by a litigant and other critics who are questioning her citizenship and residency. While probably spoken with tongue-in-cheek, these offhand remarks manifest a widespread revulsion at acts of bullying which are generally considered morally reprehensible. Totoo yun. So, ibig sabihin talagang hindi lang bata ang nabubuli, even yung, diba, kita nyo naman, even senador nabubuli, presidente nabubuli, vice president nabubuli din. So, yung bullying talagang malawak na yung ano niya, malawak na yung remarks niya. So, hindi lang siya napupunta lang sa eskwelahan. Hindi mo sa bahay, ganun din. No, it is not too early to make refinements. So, kailangan pang i-refine. To the anti-bullying law, by its own terms, RA 10627 would not be dealing with the iconic street bully. Okay. Pagdating sa labas, hindi na siya kasama, no? Not dealing with the iconic street bully. But experience reveals that there have been many instances of bullying committed in out-of-school context. It is for the foregoing reason that immediate approval of this bill is respectfully recommended. So, yun. Pinapalawak nila yung batas ng sinasabi nito Act of 2013. Diba? So, siguro, meron pa ito guys, panoorin muna natin. Itong nasa TV5 Philippines, no? Masamang epekto ng bullying tinalakay ng tingnan na natin ito guys, pakinggan natin muna. Intindihan natin. So sana maiwasan po natin tong bullying nito dahil hindi niyo po alam. May mga pagkakataon because of bullying, ang daming namamatay dahil nagkakaroon ng mga suicidal thoughts at saka suicidal attempts. Yun lang. So, yun ang matindi, no? Possible na magkaroon ng suicidal thoughts. Yung iba, yun ang babash. Akala nila ganun lang, ano? Pero, lalabas makokonsensya ka dahil sa ganun, di ba? Play natin to guys. Thank you, Dr. Camille. Dr. Love. Hindi ko po minamaliit si Zelda at si Isabel bilang mga kapatid ng perpetrators allegedly. Bakit po si Zelda at si Isabel ang humaharap sa isang napakalaking akusasyon sa isang anak? Kung ako ang magulang, iiwanan ko ang trabaho ko. Kung ako'y nasa ospital, lalabas ako ng ospital at i-defense ako ang anak ko at patutunayan ko na hindi ang anak ko ang gumawa niyan. At kung iyon mang anak ko ang gumawa niyan, binuli na, nakawang pa. dahil alam ko ang kapasidad ng aking anak, gagawa ako ng paraan para madisiplina ang aking anak. Question, saan nandoon ang mga magulang niyo na dapat ay nakaupo dyan? Maraming salamat po. Talagang napakalaking bagay ng magulang Napakatindi talaga tong bullying guys. Diba? Kaya sobra talaga. So, dapat talaga aware tayo. Especially sa mga No, pero anyway, tingnan natin guys itong live ni Daddy Do. Pakinggan lang muna natin about dito sa basher makinig. Panoorin natin. May sinabi ka ba na sa kahit saang vlog may sinabi ka ba na akala ko ba susuportahan mo ako? Ito, pakinggan mo to. Ano sinabi ni Rachel? Pakinggan mo. To be honest, di ko nang honest. Ito. So, dito, no, hindi ipi-play ni Daddy Donut ata, hindi niya paparinig. Kasi this is I think this is a private conversation, no? So, kahit sabi na natin talagang negative or mali, pero syempre guys, meron pa rin niyang rights. Kahit yung mga basher, may rights pa rin niya sa batas. So, dito parang hindi nila pinilay. Pero pakinggan muna natin to. Na yung mga sinungaling. Ayan, pakinggan mo. Nag-iinarte ka dyan sa pinagsasasabi niya. Yung umpisa lang.
Meron bang vlog na nandun ka, na umaarte ka na gusto mo ikaw lang yung suportahan? Hindi po ako nagsasabi ng ganyan. Ang lagi kong sinasabi, suportahan po ang buong Team Kalingap. Wala po ako O, di ba? sinasabi na ako lang yung suportahan. Oo. At mas lalo hindi po ako pinalaki ng mga magulang ko, ng tito ko, ng tita, na maging selfish. O, di ba? To be honest, biu-biu ka. Tanji. To be honest, B-O-B-O ka, T-A-N-G ka. No? Ulitin natin portion na to, guys. No? Ito, guys, malinaw to na talagang may gumagawa ng paninira kala Rachel, ano? Kasi sinasabi niya dito na parang sinasabi na i-promote lang daw siya. Actually, ako, tagal nung nag-react sa kanila, wala naman sinasabi eh. Binibigyan lang nila ng interpretation yung mga words na sinasabi. Porque hindi nila narinig. Kunwari, sinabi mo, hindi lang nila narinig na binanggit na ganito. Kunwari, sinabi ko, paano ba? Kunwari, sinabi ni Rachel, suportahan nyo po si Ruel of Malalag. For example lang, hindi dahil porket sinasabi niya na lagi si Ruel of Malalag palagi ang dapat suportahan. Ibig sabihin yung iba hindi mo nasusuportahan. Mali. Ano? Hindi porket hindi lang binabanggit, hindi na nakasupport. That's yung minsan may mga tao na parang gusto nila isusubo lahat. Gusto mo subuan mo sila, di ba? As long as sinuportahan mo ang isang Kalingap partners, ibig sabihin, suportado mo din lahat. Ultimate pinakamataas. O sino man yun, lahat. Mula pinakamataas, pinakamababa. Support yun, guys. Yun nga lang talaga yung hinahanapan ng iba ng masamang interpretasyon or narrative. Itong bawat sinasabi ni Rachel. That's a problem. Wala kay Rachel talaga ang problema. Ang problema talaga nandito sa mga kulukoy. Marzano TV 2.0. So, di ba? So, kaya nakikita natin ang problema rito. Yung mga pagbibigay ng masamang hinala sa ibang tao. Kunwari, concern, pero ang totoo, naninira lang. Ulit natin to. Halika nga dito. Halika. May sinabi ka ba na kahit saang vlog, may sinabi ka ba na akala ko ba susuportahan mo ako? Ito, pakinggan mo to. Ito, pakinggan mo. To be honest, di ikaw lang honest. Oo nga, ikaw na honest. Kami na yung mga sinungaling. Oo, tama. Ayan, pakinggan mo. Nag-iinarte ka dyan sa pinagsasasabi niya. Yung umpisa lang. Meron bang vlog na nandun ka, na umaarte ka na gusto mo ikaw lang yung suportahan? Hindi po ako nagsasabi ng ganyan. Ang lagi kong sinasabi, Sabi ni Rachel, hindi ako nagsasabi ng ganyan. Yung tono niya, matigas, matapang. suportahan po ang buong Team Kalingap. Wala po ako sinasabi na ako lang yung suportahan. Oo. At mas lalo hindi po ako pinalaki ng mga magulang ko, ng tito ko, ng tita, na maging selfish. O, di ba? Oo, di ba? To be honest, biu-biu ka. Tanji ka, yan ang to be honest. Na pinagsasabi. To be honest pa daw. Nakatawa talaga mga to. No, baby boy. Natawa si baby boy. Ito mga to be honest pa. Porque di lang narinig. Wala lang sinabi. Wala lang silang marinig na ganito, ganyan. Pinapatungkulan na ganito. Dito nakasupport. Nakasupport nga. Lang pating. Tuloy natin ito, guys. Sasabi mo. Kapansin na lang mo. Oh, wala daw Rachel solid, to be honest. Wala naman talagang solid Rachel kasi Rochelle nga. Opo. Saka hindi ko naman po hiniling na maging solid Rachel po kayo. So nagkakaroon ng kulay ngayon. Lumalabas, nagkakaroon ng kulay na gusto nila maging solid Rachel lang. Tsaka anong masama? For example, guys, ito. For example lang. Anong masama? Kung, for example lang to for the sake of argument. Anong masama kung sabihin na natin na maging solid Rachel kayo? For example, for example lang to, guys. Example lang to, baka mapagkamali. For example, sinabi ko, maging
ano tayo, maging racial solid tayo. For example lang to guys, anong masama doon? Anong masama? Walang masama doon na maging solid racial. Kahit sino, maging solid Daddy Donut kayo. No? Lahat, wala namang masama doon. Pero hindi ibig sabihin nun, nakikipag-away ka na dahil gusto mong maging solid kayo, no, kay Rachel. Ibig sabihin, talagang solid na lang kayo, wala na kayo sa suporta na iba. Hindi po totoo yun, kalokohan yun. Diba? Kalokohan niya, kahit nga sa pagkain, hindi pa pwedeng wala kang ulam eh. Hindi pa pwedeng ulam mo, adobo palagi. Siyempre ako, solid ako, paborito ko, adobo, solid adobo ko. Yun talaga yung gusto ko. Solid ako doon. Kahit anong mangyari, di ba? Kung may andaan, siyempre lagi mo kukunin adobo. Kaya nga lang, kahit may adobo doon, ang gagawin mo is, di ba? Kahit solid adobo, di ba? Kadari guys, kahit sabi natin, adobo yung gusto mo, kukunin mo doon sa handaan. Siyempre kukuha ka pa rin naman ng iba. Pero solid adobo pa rin ako kasi adobo gusto ko. Ibig sabihin lang hindi mawawala sa plato ko yung adobo kasi solid adobo ko eh. No? Pero hindi ibig sabihin adobo lang kukunin ko. Kukuha din ako ng siomay, kuha ng spaghetti, pero hindi mawawala ang adobo dun sa plato ko. That's the problem, that's the logic. Yung problema kasi ng iba, yung logic. Na porket sinabi lang solid Rochelle, dapat kayo. For example na to guys masama na agad. Papalabasin, hindi nakasupport kay Daddy Donut, hindi nakasupport kay Hero Will of Malalag, o kay sa Kalingap, hindi nakasupport. Pinapalabas na ganun eh, pero hindi naman talaga eh. Di ba? That's the problem guys. Hinahanapan ng narrative, nagkakaroon ng narrative, naglalagay ng masamang impresyon sa mga isip ng ibang tao. Na kapag ikaw mahina at kulukoy ka din mag-isip, at talagang ayaw mo, kasi madaling matatarget diyan, magiging biktima. Yun talagang galit kay Rachel. Or galit kay Rachel. Yun naman talaga matatarget kasi madaling maniwala eh. Lalo, galit siya kay Rachel. Uy, alam mo ba si Rachel ganito? May sinabi, ganito. Solid, kailangan daw sa kanya lang maging solid. O kaya, hindi na naglalaba, maarte na. Yun talaga madaling mapaniwala yun kasi galit siya kay Rachel. Naghahanap lang siya ng time na makahanap ng katulad niya, na kamukha niya, at kasing ugali niya, na nakakampi sa kanya. Ganun ba? Ganun ka rin ba? Same tayo ng ganyan, tama, ganyan nga si Rachel. Yun ang yung mapapaniwala. Pero yung mga talagang malawak ang unawa, alam mo ba, sinabi ni Rachel, kailangan solid daw sa kanya. Ay, okay lang yun, tama yun. Okay lang naman yun eh. Maging solid sa kanya eh. Pag sinabi kasi solid minsan kasi, napagkakamali yun, sinabi naman solid lang eh. Solid, ibig sabihin sumuport ka. Nandun yung supporta mo, pero hindi ka panatiko. Iba yung salitang panatiko. Panatiko, talagang panatiko yun. Mas matindi, masama ang panatiko guys. Ang panatiko, pag sinabi mong panatiko, ay talaga whatever it is. Kahit mali na sinasabi, paniniwalaan mo pa rin. Paniwala ka. Pag galit siya, dapat magalit ka din sa taong kinagagalitan niya. Mali po yun. No, hindi porket ang fanatismo kasi guys, no? Iba yung solid sa fanatismo eh, no? Yung fanatismo matindi yun eh. Kailangan kung ano yung gusto ng idol mo, dapat yun kahit mali na, oo ka pa rin. Kakampi ka pa rin, paniniwalaan mo. Masama po yun. Sa Diyos nga hindi ka pa rin kahit ang Diyos hindi niya tayo tinuruan na maging panatiko eh. Bakit? Binigyan tayo ng Diyos ng free will. May kalayaan ka mamili. May kalayaan ka mag-isip. Hindi tayo ginawang panatiko ng Panginoon, ng Diyos. Di ba? Ang Diyos, binigyan tayo ng free will eh. May kalayaan ka eh. Di ba? Tsaka wala ko talaga, sabi sa inyo guys, wala talagang sinabi si Rachel na maging solid lang kay sa kanya. Wala. Kahit ngayong format na ginagawa nilang pagtulong, di ba? Yung mga pagtulong na ginagawa nila, andun din naman. Talagang may mga tao lang ang gusto issue. Mambakpak at manira. Yun ang trabaho nila. Kala mo naman, nakakatawa kayo talaga. Yung ginagawa nyo guys, mali yan. Tandaan nyo. Sabihin na natin, kung YouTuber ka o sino ka man, kumita ka nga.
Ang problema yung kinain mo, galing sa paninira. Nakasira ka ng tao. Nakaaksaya ka ng oras. Biriin mo, si Daddy Donut, pwede namang hindi na mag-live to eh. Si Rachel, pwede naman hindi mag-live, mag-enjoy na lang. Kailan dahil sa mga basher, sa mga paninira, kailangan nilang gawin to. Pag di naman nila ginawa to, marami maniniwala. Ba't di kayo sumasagot? Ba't tahimik kayo? Ba't di nyo pinapansin? Kasi totoo, diba? So, kailangan nila magsalita para maibigay sa ibang tao at maipagtanggol ni sarili nila. Kasi may mga tao naniniwala eh. Kaya sabi na natin, yung naniniwala sa sabi-sabi, may sira ang tuktok eh. Hindi pwede ganun guys eh. Sira na nga yung tuktok, papabayaan pa ba natin? So, maganda, i-clarify, bigyan ng linaw. Diba? At tandaan nyo guys, galit lang tayo dun sa mali. Hindi tayo nagagalit sa personal ng tao, yung basher eh. Di naman natin kilala yung basher eh. Maaaring biktima din siya ng misinformation. Kaya ganun din siya mag-isip. Kunwari, wala siyang taong nakakausap. Na matino, ang nakakausap niya palagi, mga toxic na tao din. Anong matutunan niya? Syempre, ang matutunan niya, puro toxic din. Kaya dapat, bilang isang tao, dapat nakikinig tayo sa mga tao may kabuluhan. Merong positibo na pananaw sa buhay. Kapag ang lagi na natin kausap marites at walang alam puro negativity, wala kang matutunan. Masisira ka. Mabubulok ka. Ituloy natin to. Walang solid Rachel. Solid Rochelle nga. Ikaw lang naman yung nag-i-insist na walang solid Rachel. Ikaw lang yung naglalagay sa isip ng mga manunood, ng mga subscribers, ng mga viewers na ini-insist ni Rachel na dapat may solid Rachel. Anong klaseng isip mo yan? Anong klaseng katalinuhan mo yan? Bakit parang nasobrahan ka naman sa talino? Pero mas Hindi matalino yan, Daddy Donut. Wala kang talino eh. hindi pag-iisip ng taong matalino yan. Pag-iisip yan ng taong hindi nag-iisip. Loko eh. talino ako sa'yo, yan ang masasabi ko. Ayun ang totoo. Mas matalino ka talaga dun, Daddy Donut. Marzano TV 2.0 reacts. Alright. Di ba? Grabe talaga. Oo. Yeah, nasobrahan ka sa talino, pero sinasabi ko sa'yo, mas matalino ako sa'yo. Ba't kita tinalo? Kasi ako, yung kinuha ko, yung, alam mo kung anong kurso ko? Ang kurso ko lang na tinapos, Bachelor of Science in Business Administration, major in Management sa PUP. Pero may subject akong psychology. Pero mga ano lang yan eh. Konti lang, mga second year college ko yata yung tinik na daan. Pag sa pag nag-college ka, merong ano yun, merong kami may subject din kami ng psychology. Pero hindi siya minor lang, hindi siya major subject. Ano na subject, yung body parts, nandun yan eh, taka yung sa pag-iisip. Kulang pa yung napag-aralan ko. Kulang pa yung napag-aralan ko, pero mas matalino ako sa'yo. Kahit kinuha mo ng 10 taon yung yung kurso mo. Ako, Bakit psychologist ba yung yung basher? Pero po sa akin, kay psychologist siya. Papalagang ko siya. Psychologist ba? Yung psychologist ka, ba't ganun ka magsalita? Hindi ka nag-iisip. Sa yung logic mo. No? Ang psychology, more on logic yan eh. Saan mo nakita na hindi lang nagsalita or wala namang sinabi pero pinatungkulan mo agad na kailangan maging solid Rochelle. Tsaka sabi ko nga kung maging solid Rochelle, anong masama doon? Diba? Tao naman niya, mabait naman, wala namang ginagawang problema. Go baby boy. It's a problem, guys. Kaya matatawa ka na lang. Alam mo ba, 4 na taon ko lang kinuha yung akin, lamang ka ng 6 na taon. Sabi niya, Rochelle tayo. Paano ka naging Rochelle? Pag Rochelle ka, hindi mo sisiraan yung isang tao. Kaya nga Rochelle, 2 tao yan eh. Dapat sulit ka doon. Pero ano tong pinagagawa mo, pinagsasabi mo rito? Tama nga naman. Tama naman si Daddy Donut doon. Kung Rochelle tayo, ibig sabihin, dapat supportahan mo din yung isa.
Supportahan mo si Ruel, supportahan mo si Rachel. So, nangyari dito, nagpapanggap to ng Rochelle fans. Hindi to Rochelle fans. Ano to guys? Rebelde to sa Rochelle. Kung merong Rochelle fans, ito yung mga rebelde na Rochelle fans. Naging rebelde. Na ayaw kay Rachel. Ito na. Dito na papasok yung mga ayaw sa Rochelle. Nagpapanggap sila na Rochelle, pero nagpaano na sila. Pares nilang sinisira yung dalawa. No, merong gusto. For sure, ito, nangyari na kasi ito eh. Meron yung nangyari, gusto si Ruel lang. Meron din si Rachel. Nangyari ito guys kahit sa dati namin nire-react na ano. Merong gusto ganito lang. For example, si Ruel. Gusto nila si Ruel lang ang tutulungan nila, si Ruel lang yung ano nila. Meron naman si Rachel. Ang sa akin kasi ako, sa totoo lang guys, dahil ako, totoo lang, as bago si Rachel sa mundo ng vlogging, mas gusto kong mag-focus kay Rachel. Dahil bago lang siya eh. Makikita mo sa kanya na kailangan siyang bigyan ng hype, i-market, kasi bago lang siya. Dahil hindi naman siya talaga hindi naman talaga siya nag-aral na pagiging vlogger eh. Ngayon pa lang eh. Kumbaga nagsisimula pa lang yung bata eh, pero kita niya malakas eh. No? Pero kung ako tatanungin, maganda siya i-promote. Maganda siya i-promote din. Dahil kailangan naman niya, wala namang masama kahit i-promote mo yan. Kasi para naman sa pag-aaral, hindi naman para ipagyabang or something na gusto manapak ng kapwa. Wala namang ganun guys eh. Kung i-promote naman natin si Rachel, walang masama. Dahil kailangan ng bata para sa buhay nila at pagkakakitaan. Yung iba lang talaga binibigyan ng masamang impresyon. Masyadong ganid, matatakaw. Matatakaw. Ang katakawan ngayon hindi lang sa pagkain. Hindi lang sa pera. Ultimo sa kapangyarihan, lalo sa mga politiko. Power. Fame. Gusto nila sila lang ang sikat. Masama po yun. Sabihin na natin, nakontrol mo lahat. Pero pag alam ng Diyos, matakaw ka. Sa kapangyarihan, sa pera. Even sa fame. Kaya nga maraming artista ang nababaliw o nasisira ang ulo dahil lang sa fame. Sobrang kasikatan. Napubulwak. Nasisira ang pag-iisip. Nagiging mayabang. To the extent, gumagamit na sila ng pinagbabawal na gamot. Kasi feeling nila, sikat na sila. Ganyan po ang ka-danger, ang kasikatan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi po ako galing sa pera. Hindi ka galing sa pera. Pero matakaw ka masyado sa fame. Tama po yun. Gusto mo ikaw palagi ang sikat. Gusto mo lahat ng center of attraction sa'yo. Delikado. Anyway, napunta lang ako doon dahil is about of promoting. Nasabi ko lang na hindi naman masama na i-promote si Rachel. Sabi na natin, maging solid Rachel kayo. Wala naman po masama doon guys. Wala masama doon. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magiging solid sa iba. Pwede ka maging solid Rochelle. Ako, pwede ako maging solid Rochelle. Solid Ruel. Pwede naman eh. Kahit nga sa mga artista, asawa ko nga, solid yun, BTS yun. Diba, BTS. Okay, si Jimin. Diba? May ganun eh. May mga solid tayo na eh. Ako, may solid din ako. Gusto ko si Stephen Curry. Sa basketball naman, sa music, marami naman. No? Iba-iba tayo guys. Pero marami pa rin tayong choice. Hindi ka mag-i-stick. Pag sobrang, ka doon, stick ka lang sa isa, panatisim na yan. Lumalabas panatiko ka. Gusto mo siya lang. Delikado yan. Delikado. Masama na sa tubo ng utak mo. No? Baka magtubuan ka ng tubuan ka daw ng sungay. Pero yung sungay, mabuti yung sungay. Yung sungay, I don't know, minsan nabibigyan ng masamang interpretation. Yung sungay maganda yun kasi pang-protect yan sa mga hayop, may mga kambing. May sungay, kaya may sungay yan para protect themselves. Kaya lang sa mga basher, iba yung meaning ng sungay. yung simbolo ng sungay sa kanila pagiging masamang tao. Tapos, ay hirap guys. Gumagawa sila ng konklusyon na mali. Anyway, nag-react lang naman tayo dito sa video. At least sa podcast guys, baka magalit yung iba. Ba't ang daldal mo? Natural po podcast po ito. At nag-explain po tayo.
no? At talagang detail by detail pinag-uusapan natin. Di ba paninira to? Sumasakit tuloy mata ko sa'yo, tsaka ulo ko. Pinagsasasabi mo. Sinasabi niya na napaka-unfair naman daw kay Ruel na ang gusto lang ni Rachel mangyari ay si Rachel lang daw ang suportahan. Comment. Grabe naman talaga. Kakatawa itong mga basher. Paano nangyari? Nagkakasama nga sa video. Ano pa kayo? So, wala itong mga ano. Ang galing magtahi ng kwento, ano? Pero makita mo, mababaw mag-isip. Nasa talampakan ng utak. Buti may utak. Buti nga, sinabi ko pa may utak eh. Pero lumalabas silang utak eh. Comment nga po kayo yung mga nanonood na 3,335 live viewers natin. Kung meron kayong napanood any vlog na sinabi ni Rachel na siya lang ang suportahan at hindi isama si Ruel. Walang ganun. Kasi yun yung sinasabi niya rito eh. Ini-insist niya na si Rachel nagsabi na Rachel lang. Akala daw ni Rachel, siya lang ang susuportahan. Diba? Ang may problema kasi yung tenga ninyo at utak ninyo. Bago kayo pag narinig ninyo, ipaganahin yung utak ninyo, i-digest nyo maigi. Aralin nyo maigi. Hindi yung pumasok sa tenga, ha! Napasa agad sa bibig. Itatawid mo sa ibang tenga. So, ang tao nag-iisip. Wala namang pinipili alam nyo guys, ang tamang pag-iisip. Wala pinipiling pinag-aaralan yan. Kailangan may pinag-aaralan. Hindi po totoo yun. Ang masama nga, minsan nga ang masakit pa. Totoo lang guys, ang pinakamasakit pa sa lahat. Kung sino pa yung may pinag-aralan, sila pa yung hindi nag-iisip. Sila pa yung walang puso. No, ang masama kasi minsan sa sobrang may pinag-aralan, ang ginagamit lang utak. Hindi ginagamit ang puso. Ito totoo sin, ginawa ng Panginoon yan, puso sa kaisip. Magkaduktong yan eh. May nerve siya, may ugat yan, tsaka dugo na dumatalo eh. Lahat yan magkakaano eh. Pati pakiramdam. Minsan nga yung pakiramdam na yung konsensya lang eh. Minsan, hindi nakasama sa pakiramdam natin yan. Pero yung konsensya mo, minsan alam mo, may konsensya ka eh. Alam mo kung ang tama o mali eh. So, pag narinig mo, i-digest mo muna, gamitin mo utak mo, pakiramdam mo, konsensya mo, paganahin mo. Tsaka mo itawid sa ibang tao. Ngayon, kung itatawid mo sa ibang tao, ano yung objective mo? Ano yung objective mo? Anong reason mo? Bakit mo sasabihin yun? Isipin mo kung makakatulong ba, hindi. Makakatulong ba itong sasabihin ko? Hindi. Kung hindi, huwag mo sabihin. Pigilan mo. Kaya nga sa Biblia, merong aral, no? Tinuturuan yung bibig ng tao na magpigil. Hindi lahat ng gusto mo sasabihin mo. Hindi lahat ng mababasa mo sa comment kailangan mong basahin. Minsan kailangan mo, wag mo na lang basahin. Kaya lang, minsan kailangan mong basahin siya para lang maiwasan at ma-prevent yung pwedeng maaaring ikasama ng tao. Di ba? Minsan nagalit siya. Ito ganyan. Sige, panoorin mo ng buong video. Huwag ka agad na pinagtanggol nga kita dyan eh. Ba't kaya nagagalit? Pinagtanggol kita. Yun ang problema. Minsan, kung ano lang yung narinig nila, maniniwala agad. Hindi naman pinanood yung video. That's a problem. Minsan, yung tao hindi nakikinig ng tama. Sabi nga nila, nagja-jump in conclusion. Sa psychologist, kung psychologist ka talaga at nakapag-aral ka at talagang ginagamit mo yan, hindi ka agad-agad nagko-conclude. Pinag-aaralan yan. Ganun ang psychologist. Baka nakapag-aral ka lang ng psychologist pero hindi mo talaga ginamit sa trabaho. Baka nag-iba ka ng trabaho. Maraming ganun nagkiklaim. Meron dyan, engineer. Engineer siya pero naging call center. Pero engineer siya. Ang point ko guys, hindi ako nanliliit. Ang point ko dyan, nagagamit mo ba yung tinapos mo talaga yung tinapos mo ba, nagagamit mo talaga sa totoong buhay? Nagagamit mo ba? Madali naman mag-claim na psychologist ka, pero ang tanong, ginamit mo ba talaga? Kasi ang psychologist hindi po ganyan mag-isip.
Baka nakapagtapos ka lang, pero hindi mo talaga ginamit dun sa totoong field. May ganun guys eh. May kilala ko, engineer siya, pero call center. Meron naman, teacher siya. Nagkasambahay sa abroad, sa Hong Kong. Dahil sa hirap ng buhay, hindi mo naman masisisi yun guys. Hindi natin minamaliit yun. Dahil hindi mo masisisi, talaga mahirap. Malitang sahod ng teacher. Eh iba, teacher sila rito, nag-abroad. Kakasambahay. Wala, mahirap ang Pilipinas eh. No? Tapos pag hindi nagbigay, umuwi ng Pilipinas, walang gagayat pa yung kamag-anak, hindi nagpakain. Nalait pa. Di ba guys, that's a problem. Alam yan ng mga kapwa OFW natin yan. No? So talaga lumalabas talagang may mga taong naninira. Minsan di natin kontrolin guys eh. Hindi naman nakukuha, alam nyo guys, yung mga ganyan, hindi yan nakukuha sa away. Oy, ba't mo ginaganyan si Rachel? Bakit ganito? Hindi mo kailangan ganunin. Minsan, turuan natin sila. Kung talagang may mabuting tao yan at may pakiramdam, ay makikinig yan. Kaya nga lang, kapag talagang makakapal ang mukha at pera-pera lang, at talagang gusto lang manira, kahit anong sabihin mo dyan, hindi yan makikinig. Minsan sabihin sa'yo, mas magaling pa sa'yo yan. Tatawanan ka lang yan, hindi yan makikinig. Ang gusto niyan, kung ano yung sabihin niya, yun na yung gusto niya. Hindi yan makikinig. Kaya laging ganyan ang ugali ng mga ganyang tao. Hindi yan matututo. Kasi feeling nila, sila palagi ang tama. Ayaw nila tumanggap ng kamalian. Ako, pag mali ako, sinasabi ko, mali ako, sorry. Hindi ko na pinapatagal. Bakit? Kung talagang mali ako. Pero minsan, kahit alam ko tama ako. At talagang for the sake of peace na lang. Hindi ko na ipagtatanggulin sarili ko. Sige lang. Para lang walang away. Ako na magpapakumbaba. Tapusin na natin. Ano ba namang tapakan mo yung pride ko? Okay lang. Ikaw na magaling. Ikaw ang tama. Hindi ikaw. Ikaw na lahat. Ikaw na mabait. Pero ang sa akin palagi iniisip ko, may Diyos na buhay na alam ang puso at intensyon ng tao. Kung sa tingin mo, gusto mo lang talaga magyabang, ay bahala ka sa buhay mo. Alam ng Diyos yan. Di ba? Kaya minsan yung mga nakapagtapos, may pinag-aralan, di ako naniniwala dyan eh. Mas bilib pa nga ako sa tatay ko. Tatay ko hindi nakapagtapos na pag-aaral, elementary lang. Pero pag nakausap mo, daig pa engineer eh. Daig pa yung nakapagtapos eh. Di ba? Hindi nanuloko ng kapwa eh. May kahit papaano, may prinsipyo ang tatay ko. Pero hindi ko naman sinasabing tatay ko perfecto. Marami dyan nakapag-aral, mayayaman, pero kuloko eh. Kaya kayo mayaman eh. Nanggagamit ng kapwa eh, naninira eh. Hindi naman lahat ng mayaman galing talaga sa sa mabuting paraan. Hindi po. Kung gusto mo yumaman, napakadali lang guys. Napakadali. Ang daming Kaya lang minsan, bakit mahirap yung iba? Kasi may konsensya yung iba eh. Hindi nila pinipin. Di bali na lang maliit ang sinasahod. Wag gawin yung gano'n. Kaya lalo sa mga content creator dyan, pinapatulan yung mga Okay, masarap ang buhay nyo, masarap ang ulam ninyo. Pero, pagdating ng araw, kung naniniwala ka, may impyerno ka, mas masarap, ka doon, mas mahirap yun. Mabubulid ka sa impyerno, yung kaluluwa mo, sinusunog doon. Yung apoy doon sa impyerno, guys, pasasya na po sa mga iba-ibang mga religion. Pero sa mga Kristiyano, mga naniniwala sa impyerno, yung mo doon, hindi lang susunugin ng mo doon, balat at buto. Pati kaluluwa mo susunugin doon. Ano pipiliin mo? So, mas magandang piliin na gumawa ka ng mabuti. Huwag kang makapanira. Huwag kang magbigay ng misleading sa kapwa. Alam mo ng basher, yung comment. Babasahin mo pa. Dapat i-correct mo. I-correct mo. Di ba? Kung napasa mo negative, huwag mo nang gatungan. Mo na. Di ba? Kasi natutunan ako ganyan dati. Minsan may mga nababasa ka na, mali yung nabasa ko. Gagawin mo doon, i-correct mo siya. Huwag mo hayaan yung ganong pananaw, manatili sa kanya. Kunwari, alam mo na si Rachel, hindi naman yan sumusuporta talaga. Gusto siya lang ang suportahan. Narcissist yan eh. Ngayon, yung ganong comment, binasa mo, or may nag-comment na ganon, binasa mo siya, pero hindi mo kinorek.
Kawawa din yung taong ganun. Na sana nakorek mo. Kasi hindi mo siya kinorek. Mas gusto mo pang mag-away-away. Di ba? Oo nga, ganyan, oo nga. Dapat di ganyan, patay. Away na. At kakalat na yan. Para yung apoy. Na talagang, grabe guys, lalo alam niyo naman dito sa social media. Matindi ang mga paninira. Isang dati bibiglang ginagamit, ngayon utak at daliri na lang. Makapanira lang. Dahil malalakas ang loob, ang feeling nila hindi sila madetect. Pero nagsabi sa akin, hindi na ba daw madetect? Ano hindi madetect? Kahit anong pang gadget ang gamitin mo, kapag pinahunting ka, madali lang ihuntingin ka. Huwag mo ipagyabang na, kasi ganito, ganyan. Ako po, maniwala ka. Kaya minsan, yung mga alam mo minsan, kung sino pa may walang alam, sila pa mayayabang, sila pa yung maraming sinasabi. Diba? Kaya minsan, yung tahimik, sila pa may alam eh. Diba? Anyway, play pa natin to guys, mamaya isabay ko naman yung, mamaya ano pa natin yung paano i-handle yung mga basher na to. Tuloy muna natin to. Kayo, kung may kahit isa, comment kayo kung may napanood kayong ganyan. O sabi niya, dapat daw siya lang ang suportahan at kung ano ang gusto niya, sabi niya, wow, ganun ang reaksyon niya, wow. Eh di wow ka rin. O ano ka ngayon? Wow ka rin. Galing mong gumawa ng kwento. Oh, ang entitled ba girl ha? Baka hindi yan psychologist, inventor. Inventor na masamang diwa at masamang balita. Titigas nga ng words mo eh. Tigas ng dila mo. Sabi niya, doon ako nainis sa sinabi niyang, akala ko love niyo ako, susuportahan niyo ako. Kailan? Lagay ka nga ng ano? Lagay ka nga ng... maglagay ka nga ng ano? Ng... Send ka sa akin. Kahit konting video lang na sinabi niya yun. O ikaw na mismo mag-send sa akin. Pagka may na-send ka sa akin, magpa-public apology ako para sa'yo. Dito rin sa channel ko. Magpa-public apology ako para sa'yo. Kung mali ako. Kung pagka may na-send ka sa akin na video na yun ang pinagsasabi ni Rachel na siya lang ang suportahan. Pagka may na-send ka sa akin, yung magandang hamon ni Daddy Donut. Pag may na-send ka sa akin, ayun, tama. Kung may na-send ka sa kanya na video, hindi mag-public apology. Di ba napakasimple lang? Kasi wala namang masamang intention si Daddy Donut eh. Napakasimple naman humingi ng sorry kung wala kang intention. Naman kung nagkamali ka, ayun, tama. Pero ang tanong, meron nga ba naman na video na may papakita kay Daddy Donut? Eh mo kung wala. Magpa-public apology ako, magsusorry ako sa'yo. Napabilib ako dito ni Daddy Donut. Magsasorry siya. Marzano TV 2.0 reacts. Alright. Yan tama. Pero pinangalanan kita. Pero hindi ko binuo yung pangalan mo. Para at least may privacy ka pa rin. Ganun pa kita kamahal. Diba? Minamahal pa rin kita. May privacy ka pa rin. Hindi ko binuo yung pangalan mo. Tama yun. Yun yung maganda doon. No? May privacy pa rin. May privacy pa rin. At nandun yung rights. Binigyan pa rin yung rights. Yun yung tama. Yung ginawa ni Daddy Donut. At nakita nyo, hindi pinili yung video, no? So, yung privacy niya nandun pa rin. Which is tama to. Respect. Pero to mga basher to, walang respeto to mga to. Huwag mo nyo asahan na may respeto yan. Not unless may konsensya. At gusto talaga magbago. Pero pag wala, naku po, huwag mo asahan yan. Puriyabang lang yung mga yan. Pero sinabi ko yung lugar mo, ang daming Jubilin tsaka na taga-Tacloban, hindi ka lang nag-iisa dyan. Oo. Kaya huwag ka mag-alala, hindi ka nila kilala. Pero kilala ko ng mga kagrupo mo kung sino ka. Oo, may grupo. Kaya sa susunod, ako ang magpapayo sa'yo. Ito yung criticism ko. Sa susunod, iwasan mo yung ganyan, yung paninira ng tao. Iwasan mo na. Baguhin mo na yung ugali mo para marami kang maging kaibigan. Yun, Diba? tama. Ang dami mong nakaaway pala sa grupo mo eh. Marami pala naging kaaway sa grupo. Ay, alam na, marami. Akala ko isa lang. Kunwari, may isa ka lang nakaaway. Maintindihan ko pa eh.
Normal lang may makaaway kang isa minsan eh. Normal lang yun naman yun. Pero pag marami, iba na yun. Talaga masamang tao ka. Ay, hindi posible naman na ang dami mo nakaaway. Ibig sabihin, lahat na nakaaway mo, sila yung masama, ikaw lang yung mabuti. Posible naman yun. Ikaw na may problema nun. Lumalabas eh. Hindi mo kasundo lahat eh. Marami kang kaaway eh. Diba, baby boy? Yan si baby boy. Diba? Diba nito? Dahil sa pag-uugali mong yan, ang dami mong nakaaway. Yan yung baguhin mo. Pangit yung ginagawa mong naninira ka ng ibang tao na hindi Tama. mo naman totally kakilala. Tama yun. Napag-aralan ba sa inyo? Napag-aralan ba na yung pagiging psychology mo psychologist, paniwalaan mo yung pinagsasasabi ng isang tao, hindi mo i-verify, hindi mo i-confirm Agree. kung totoo? What? Totoo man na psychologist yun ah. Totoo bang psychologist ka? O nakapagtapos ka lang ng psychologist pero hindi mo ginamit ang pinag-aralan? Nasaan ang utak mo? Hindi ko makita. Nagtataka ako, psychologist. Ako napag-aral ako ng psychology. May subject kami niya, argument, logic. Alam mo, dapat yung mga klase ng argument, paano ka may pag-argument. Dito wala akong makita. Ultimo argument, mahina. Napaka-weak. At yung conclusion niya, talagang conclusion agad. Psychologist yan, ha? I don't know kung nagpa-practice ka talaga. Pero baka nakapagtapos ka lang. Pero hindi mo na-practice. Ano? Kung totoo man sinasabi ni Daddy Donut, guys, this is only for educational purposes. Hindi tayo nakikipag-away. Pero kasi kung based dun sa sinasabi niya na psychologist siya, sinasabi ni Daddy Donut, i-relax natin. Lumalabas kasi hindi siya psychologist. Baka nakapagtapos lang. Ganun lang, nakapagtapos ka, pero hindi mo. Tanong, ilan yung grades mo nung nag-aaral ka ng psychologist? Pasang-awa ka. Hindi ako guys, ako pasang-awa ko eh. No? Hindi ko naman pinayayabang ang sarili ko. Hindi na ako matalino. Masasabi ko, pasang-awa lang ako. Ba't kaya ma-engineer? Pero ginagamit ko yung pagiging engineer ko. Pagiging professional ko. But still guys, hindi ko naman sinasabing perfecto ako. Pero dito sa video niya, Daddy Donut, at yung mga pinagsasabi niya, hindi ko makitaan talaga eh. Hindi ko makitaan. Pinag-aralan nyo ba yun? Kawawa ka naman. Hindi ka nakikinig nung nag-aaral ka. 10 taon mong kinuha yung kurso mo, tapos di ka naman pala nakikinig Sabi ni Daddy Donut, kawawa ka naman. Ay, tindi nun ah. sa teacher mo, sa professor mo. O sabi niya, kaya daw siya nagsasalita ng ganito. Kasi, ikinitingnan lang daw niya yung scenario in the future. Marunong ka pa sa future ng pamangkin ko. What? Bakit? Ikaw ba yung dapat pakinggan para maging maganda yung future? Pero kung, para ako suggestion ko kay Rachel, kung ikaw yung papakinggan, hindi ko sasabihin ko sa pamangkin ko, huwag kang pakinggan, ang pangit ng mga pinagsasasabi mo. Oo, totoo yun. Pero for the future daw, wala akong makitang logic na para sa future. Wala makita guys. Hindi ako disagree ako doon sinabi niya para nagbibigay siya ng advice for the future na gano'n. Mali yun. Wala makitang Sabi nga nila wala akong makitang sustansya. Puro kapaitan, bitterness. Ang pangit ng mga words na lumalabas sa bibig mo. Yun. Kahit nga siguro kunin kang consultant. What? Alam mo, Alright. ako magpapacheck up sa'yo. Baka lalo ako masiraan ng ulo eh. Pag ikaw yung kausap ko. Araw-araw ikaw yung kausap ko. No, baka O sabi niya, we don't know. Kasi 17 lang siya. What? O tayo ilang taon na parang anak ko na lang siya. O, parang anak mo na lang naman pala eh. Ang nanay, minamahal ang isang anak. Hindi yung sinisiraan. Parang anak. Pero parang hindi naman anak ang turing eh. Parang turing kaaway eh. Kasi kung ang turing mo anak dyan, uunawain mo. Tawa talaga, no?
Parang anak daw eh. Ano ba? Parang anak mo na lang naman pala eh. May edad ka na pala eh. Pero ang bata ka dito, bata mo pa rito sa profile mo ha. Ganda ka, maganda ka rito. Talagang si Daddy Donut, talagang kinompliment pa ha. Kung ikaw to nasa profile mo, maganda ka rito. Sana yung ugali mo, ibinagay mo sa pagmumukha mo. Kasi maganda yung mukha mo eh. O at least pinuri kita na maganda ang mukha mo. Pero yung mukha mo kasi, ibagay mo dun sa ugali mo. Pagandahin mo konti. Tama. I-mold mong konti. Oo. Iliko mong konti, tapos diretso ka na. Para gumanda yung ugali mo. Okay. Pangit ang ugali mo eh. Sabi niya, sabihin niyo kay Rachel na nasa pangalawang, mahaba to eh. Nasa pangalawang audio recording pa lang ako. Sige. Sabi niya, sabihin niyo kay Rachel, wag nang mag-isip na ngayon. Sino bang nag-iisip na ngayon? Siyempre, kaya nga nag-aaral, nagbablog, gustong kumita. Kasi nga, para sa future yun. Ikaw lang naman yung nag-i-insist na ang iniisip ng pamangkin ko is yung para sa ngayon. Kaya nga nag-aaral eh. Ano bang dahilan? Ba't ka nag-aaral? Bilang psychologist. Siyempre, para sa future. Ano? Ang biyo-biyo mo naman. Ba't pinagpipilitan mong Ngayon lang ang iniisip niya, kaya nga nag-aaral eh, kaya nga nagbablog eh, para kumita, para sa future eh, para makapundar, magkaroon ng magandang buhay. Ba't mo pinagpipilitan ang isip niya lang is yung para ngayon? Sino ka ba? Ang iniisip daw para lang ngayon. So, saan mo nakuha yung conclusion? Nasaan yung premise mo? Kung psychologist ka, nasaan yung premise mo? At tama naman si Daddy Donut eh. Yung ginagawa ni Rachel kasi, na pag-aaral, sabi natin, nag-aaral, no? Isinasabay ang vlogging, that's the future. May future plan si Rachel. At nasaan nga naman yung conclusion na yung ginagawa ni Rachel ay para lang sa ngayon. Kasi guys, alam nyo guys, kung para lang yan sa ngayon, no, ba't ka pa mag-aaral? Ay naku po, kumita ka na lang ngayon na. Tigil mo pag-aaral mo. Isipin mo na lang yung pagkita. Yun, tama yun. Isipin mo yung ngayon lang. Eh bakit sinabi ni Daddy Donut na yung kaya nga siya nag-aaral? That's for future. Agree ako doon. Kasi kung ang usapan ay para lang sa ngayon, huwag ka na mag-aaral, Rachel. So guys, it's only argument ha. Huwag ka na mag-aaral. Ultimano, tigil mo lang pag-aaral mo, pati vlogging mo. No? Kumita ka na naman, tigil mo na lahat. No? Mag-enjoy ka na. Ganon. Ibig sabihin, short term. Di ba? Short term lang. So ngayon, iisipin mo, talaga iniisip nila is yung long term, di ba? So, kaya itong mga basher na to, makikita mo, hindi talaga ito nag-aral ng psychology. Baka nga nakapag-aral lang, pero hindi niya talaga napapractice. Di ba? Anyway, play natin to. Anong naisipan mo at pinagsasasabi mo yung mga bagay-bagay na yan? Lagi niyang iisipin, anong daw, yun nga ang iniisip niya. Ikaw lang yung nag-iisip na yun yung iniisip niya ngayon. Biyo-biyo ka talaga. Biyo-biyo talaga. Ang tindi ng narrative, Galing, Magaling siya magsalita, pero pag talaga ikaw mag-iisip, ay talaga, baka mamura mo to. Baka mamura ko to eh. Actually, hindi naman sa magsalitang tarantado. Ikaw talagang tarantado eh. Saan mo nakita yung ganung conclusion? Na iniisip lang daw yung ngayon. At tama naman yung logic ni Daddy Donut doon. Kaya nga nag-aaral eh. For the long term. Long term. Ba? Psychologist ka pa talaga? O ano ka lang, naninira ka? Diba? Sino bang hindi nag-iisip ng future? Alam mo kung sino lang ang hindi nag-iisip ng future na tao? Yung tulog. Yes, tulog. Hindi yan nag-iisip ng future kasi tulog, nananaginip yan. Tama yun. Actually, hindi tulog eh. Tamad. At walang mga pangarap sa buhay. Yan word. Lahat nag-iisip ng future. Ano ka ba? Gamitin mo yung utak mo. Huwag mong ipagdiin na ang iniisip ni Rachel is yung ngayon. Tama, oo. Ha? Tulog lang ang hindi nag-iisip ng future. Pagka umaga, mag-iisip ulit yan. Oo. Para sa future. Oo.
Psychology, nag-aaral ka psychology pero napaka-ano mo. Alam mo, nag-aaral ka ng psychology pero ang babaw ng utak mo. Maganda 'to magpa-assess eh. Dapat 'to magpa-assess sa sa kapwa psychologist. Baka siya may problema. Ako nakikita ko dito, guys. Alam mo guys, hindi naman masama magpatingin sa espesyalista, lalo sa mga psychologist. Magpatingin ka. Hindi naman porket nakapag-psychologist ka na okay ka, hindi po. Kahit sino psychologist ka, may alam niya ba may mga psychologist na sisiraan ng bayat. Hindi kinakaya. Ibig sabihin yun, nasa capacity pa rin ng pag-iisip mo. Kasi yun ang mahirap pag ang pag-iisip ng tao puro negative at puro hinala. Minsan hindi na siya hindi na siya study. No? Based sa aking study, hindi ganoon eh. Based na sa aking paninira. Paninira na lang yun. At masamang budhi sa kapwa. No, kaya pag masama ang budhi mo at ang halap mo ay masama, nakakasira yung guys, kaya sabi mo nakapag-aral ka ng psychologist. Kaya minsan, di ba, may mga doktor na nagiging masama, may mga pulis na nagiging masama, may mga abogado na nagiging masama. Bakit nagiging ganon? Bakit? Sa kabila na nakapag-aral sila, gumasa sila sa mamahaling mga eskwelahan. Bakit may mga politiko, may mga pulis, may mga abogado na gumagawa ng masama? Bakit? Kasi na-impluwensyahan sila ng masamang diwa ng demonyo. Ang iniisip nila masama sa kapwa. Pero bakit may mga tao mahirap lang, hindi naman nakapag-aral, pero umaasenso, gumaganda ang buhay, maraming taong nagmamahal? Bakit? Kasi sila yung mga taong hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Yun ang katotohanan. Minsan wala talaga sa pinag-aralan. Nasa laman ng puso at isipan mo yan. Diba? Marzano TV 2.0. Anyway, tuloy natin ito. Dodonate akong pala. Magdodonate ako ng pala. Gusto mo? Hukayin natin. Para makapag-isip ka ng medyo malalim-lalim. Kung gusto mo lang, dodonate ako. At siguro kinabahan ako eh. Gusto mo pala? Akala ko anong gagawin sa pala eh. Kasi yung pala eh, pag nag-hukay kami ng buhangin, pinapalo din namin din sa eh. Pero hukay lang naman ang gagawin, guys. Akala ko anong gagawin sa pala. Kasi dati may nag-away eh. Nagpaluan ng pala eh. Inampas sa ulo, basag, dugo ang ulo. Pero yun yung gagawin yung guys ha. Bigla akong kinabahan. Yung pala, buti naman kinalaro ni Daddy Donut. Kinalaro niya naman na maghuhukay ng malalim. Tuloy natin to. Mga 3 pala, okay na. O ito, paulit-ulit siyang, hindi yung ngayon lang ang iisipin niya. Tuloy paulit-ulit din ako ng pinagsasabi ko. Ha? Diba? Anong part to? Ano yan? Kasabay ko. Sige, okay lang. Wala namang nagsasabi sa akin dito. Kaya okay. O tuloy paulit-ulit ako. Oo, 17 years old lang si Rachel. Pero marunong na yan magdesisyon. Oo naman. Pero nagsasabi yan sa akin. Nagtatanong yan sa akin kung ano. Alam nyo guys, at age, actually, kaya nga yung may sinasabi, 'di ba, sa batas. Parang gusto nila pababain yung yung batas sa criminal. O, 'di ba? Kasi mayroong mga 14 years old nagko-commit na talaga ng crime. May ganun eh. Alam na yung ginagawa. Kasi ibig sabihin, ang point lang dito, guys, meron na kasi 14 years old, nakakapag-decide na, matured na mag-isip, kaya na mag-desisyon. Meron na talaga. Kaya yung sinasabi ni Daddy Donut, yes, 17 years old yan, pero nakakapag-decide pa rin yan. Although, di ko naman sinasabing hindi na kailangan ng guide ng mas matanda sa kanya. Siyempre, kailangan pa rin. Pero ang point dyan, nakakapag-decide na yan para sa sarili niya. Huwag niyong bigyan ng huwag niyong i-down masyado ang mga 17 years old or 16, 14. Magbibigay pa rin kayo ng consideration. Pero nga, 13 years old, napaka-matured na niya mag-advise eh. Mag-goal ka. Bata pa lang pero napaka-ano niya na mag-advise. Mas magaling pa mag-advise kaysa sa matatanda. Yung matatanda eh. 'Di ba? Matanda na. Mas madaig pa ng bata eh.
Tuloy na itong papanggap na Ewan ko kung psychologist talaga to. Pero kung magsalita, mag-conclude, masama. Mas marunong pa siya mas marunong pa siya mag-desisyon. Sabi nga niya, pala desisyon daw sa ibang tao. Kung ano yung gagawin niya. Tito, alam mo ba? Regarding dun sa, ito, may mapapanood na naman ito ni Ram. Kalingap, bro. Sinabihan ko si Rachel, kung ano man yung sa regarding sa modeling, pag-usapan natin yan. Regarding sa kontrata, kung anong kontrata, gusto kong mabasa yung kontrata. Kasi syempre, minor de edad yung pamangkin ko eh. Sabi niya, opo, tito. Paano mo sasabihin na nagsasarili siyang desisyon? Diba? Pag sabi ko nga ganun pinakinggan niya ako eh. Opo ang sagot niya sa atin eh. Hindi na siya nagdahilan pa eh. Pinakasagot niya, opo, tito. Ibig sabihin, hindi siya nagsasariling desisyon. Ikaw lang yung sa buhay namin, ni Rachel. Tsaka sorry Tsaka napakatanga mo naman. Sorry sa word ko. Pero natatangahan na ako sobra. Totoo lang guys, natatangahan na ako. Hindi ko naman, that's the right word guys. Hindi mo tayo magpapaka-hypocrite. At hindi masama ang salitang tanga, lalo pag sa taong tanga. Bakit ko nasabi? Sama naman ang ugali mo, ba't mo sinabing tanga? Sinasabi ko, tanga naman talaga. Bakit? Kasi, unang-una guys, 17 years old. Kung pagdating sa modeling, hindi yan makakapirma ng any document. Hindi pwedeng papirmahin yan. Bata pa yan, underage. Paano mangyayari na lahat ng desisyon si Rachel? 17 years old yan. Kahit saang bagay guys, sa 17 years old, hindi yan pwedeng magdesisyon. Ang magdedesisyon niya, lalo na kapag pumapasok na yung salitang legal. May legal, like sa modeling. Sa modeling. Kailangan niya ang pipirma dyan, magulang or guardian, like Daddy Donut. At tama yun, no? Sinabi niya, ang magdedesisyon. No? Kaya tama yung sinabi ng Daddy Donut. Ultimo yung mga documents, kailangan mabasa niya. Tama naman yun. Makikialam siya dahil tito naman siya. May karapatan siya. Lalo na siya, may pinag-aralan. No, bakit gano'n si Daddy Donut yung nakikialam? Syempre si Daddy Donut, based dito sa background niya, nakapag-aral siya. So, he went to college. No? Ibig sabihin, nakagraduate siya. May professional to si Daddy Donut. Bakit mas nakikialam siya kaysa sa tatay? May magulang. Tama naman yun. Kaya lang, alam naman natin si Tatay Rizan, si Pareng Rizan. Hindi naman ata nakapagtapos. At based dito, kasi syempre, nagbubuhat lang eh. Kung nakapagtapos doon, dito magtatrabaho na nagbubuhat sa hardware. Ibig sabihin, hindi nakapag-aral si Tatay Rizan o hindi nakapag-aral man, hindi nakatungtong sa mataas na eskwelahan. Parang tatay ko, grade 3 lang ang tatay ko eh. So, nasa grade school lang ang tatay ko, hindi ako nagkakamali. So, lumalabas na si Daddy Donut talaga ang makikialam. So, para malinaw, naiintindihan ng iba. Baka sabi, ba't si Daddy Donut ang nakikialam? Natural, siya lang ang nakapag-aral sa kanila. Yung nanay ni Trixie, di ba? Nagbabasura, di ba? Yun ang trabaho nila. Kung daw nagkakamali, correct niyo po ako, no? So, sino ang sa tingin ninyo ang makikialam ngayon? Ang makikialam dito, syempre yung tito. Syempre, hindi naman si Ruel. Hindi naman sila mag-asawa pa. So, ang makikialam talaga dito yung tito na nakapag-aral at marunong magbasa ng kontrata at marunong nakakaintindi ng English. At dito, nagbilib ako talagang si Daddy Donut. Kaya yung sinasabi na ang makakapag-design parang si Rachel ang masusunod. Hindi, imposible po yun. Ang masusunod pa rin dito, yung guardian niya. Di siya, lahat ng pirma, anything, lalo may pipirmahan, lalo sa modeling eh. Sa modeling lang. Si Daddy Donut ang magtitisakit. Siya talaga, dahil siya ang nakapag-aral. Ngayon naman, isang modeling na isingit natin, yung sasabing pag-uubarin daw, ay tawa ko ng tawa talaga guys. Natatawa kami ni Baby Boy. Baby Boy!
Yung modeling, paghuhuba rin daw, magpa-brat at panty. Hindi ganun kasi ang modeling, guys. Lalo kung promotion, hindi mo naman kailangan gawin yun. Pero ka ng face value. Like Sharon Cuneta. Sharon Cuneta, sila pa, Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, hindi mo na, kasi Manny Pacquiao, kinuwang endorser. Kaya si, Sharon Cuneta, kailangan mo ba bang mag-brat panty yun? Pero model yun. Model sila. Ng anong brand? Ng brand. Kailangan nila yung mukha lang. Yung face. Ganun po. Kasi ang intindi nila sa model, pag sinabing modeling, ay yung nagarampa, nagka-catwalk. Iba po yung nagka-catwalk. Yung nagka-catwalk yung matatangkad na talagang pang beauty queen. No, naka-brat panty. Yun talaga yun. Siyempre rampa yun eh. Kasi minsan kinukuha yun ng modeling ng Avon. Ng mga brat panty. Yun talaga yun. Kaya ganun sila yung talaga nagbabrat panty. Sila talaga yun. Kailangan malinis malinis ang puwet mo, maputi ang singit mo. Excuse me po sa word ko, no? Pero ganun po talaga sa modeling. Sa modeling, kailangan maputi ang singit mo. Actually, may kaibigan akong nagbo-model, si Rexy. Baka sana mag-comment siya. No, ganun po ang modeling. Kailangan ton talaga, sexy ka, maputi ka. Ganun po ang modeling. Pero hindi ibig sabihin, iba po yung model na ipapasok sa kanila, pwedeng for brand. Pwedeng gawing host. Ganun, hindi kailangan mag-brat panty. Kaya natatawa ako doon. Tapos, pinalabas pa na pwedeng matokso sa ibang lalaki kasi may mga lalaking gwapo daw doon. So, nagbibis lang ako doon sa narinig ko. So, mali. Hindi ka pwede mag-conclude. Ano ka ba? Magtanong ka about sa modeling. Hindi yung conclude ka ng conclude agad. Tuloy, pinagmakay mong psychologist ka, napapahiya ka tuloy. Sino nagpapahiya? Kami ba nagpapahiya sa'yo? Ikaw mismo ang nagpapahiya sa sarili mo. Ikaw mismo nagpapahiya, hindi kami. Dinidetail lang namin yung sinasabi mo. Kaya yung kasabi na si Rachel makapag-desisyon ng lahat, hindi po totoo yun. She's still an underage. Siya pa rin, no? Masusunod siya, kaya lang, hindi lahat pwedeng siya masunod. Anyway, ituloy natin to. So, lumalabas dito, kung nakita for example, hindi siya natuloy sa at may nakita si Daddy Donut, siyempre karapatan nila yun. Kung ano mangyari dun sa modeling na yun. Kasi Daddy Donut ang magde-decide for her. Hindi si Rachel. Underage yun, hindi yung pipirma. Diba? Pag sinabi ni Daddy Donut, wag ka na mag-model kasi ganito, magkakaproblema yung pag-aaral mo. Napapasok na naman yung, siyempre iisipin niya yung pag-aaral, siyempre yun ang importante sa lahat. Diba? Makapagtapos siya bilang engineer. Pero tuloy natin ito. Ginagawan mo ng kwento. Sakit tuloy ng mata ko sa'yo. Hindi, alam nyo, kaya ako nagla-live kasi yung mata ko laging sumasakit pagka nakatutok sa screen. Dahil sa'yo, nag-live tuloy ako eh. Deprivation mo pa. Pero, ito na naman. Pero, kontrolado niya ba in the future? Puro ka future. Ano ka ba? Siyempre, kontrolado niya yan. Kasi siya nga yung nag-iisip para sa future. Teka, ang tanong ko. Pero pag dito, makapagsabi sa akin, comment kayo guys, makapagsabi sa akin na kaya niyong kontrolin ang inyong future? Wala. Kahit isa, wala. Nagpaplano tayo para sa future, pero hindi natin makokontrol ang future. Bakit ko nasabi? Meron po akong kaibigan. Kaibigan ko na kaibigan nila. So, nagtatrabaho sa Singapore. Binata, hindi talaga nag-girlfriend. Kasi talaga nag-iipon. Lalaki. Hindi siya, nag-iipon talaga siya para sa future niya. So, yun, nagpaplano siya. Ngayon, ang tanong, makokontrol ba niya yung future niya? Hindi. Bakit? So, nag-ipon siya. Hindi siya nag-girlfriend. Kasi talagang gusto niya makapag-ipon talaga eh. Kaya ang problema, nagkasakit siya ngayon. Matindi ang sakit niya. Nagkasakit yung tao. Nagkasakit. Pinutol yung paa niya. Mga paa niya pinutol. Nagkasakit eh. I don't know kung ano yung naging sakit. Kailangan putol yung paa niya. Ngayon, ang tanong, na-control niya ba ang future niya? Hindi niya na-control.
Meron nag-ipon para makapag-abroad. Binenta lahat. Kalabaw. Kasi kailangan na makapag-abroad. Binenta ang kalabaw, bahay, pati lupa, sinangla. Para sa future. Nag-abroad. Hindi natuloy. Natuloy man, nagka-problema sa abroad. Umuwi din agad. So maraming ganun. We're planning in our future, but certainly we don't have control to our future. Ganun po. Hindi mo makokontrol ng future. Hindi masasabi ko. Future. Ikaw, di ba? Lahat ng desisyon mo in daily living, para sa future yan. Kaya ka nagdidesisyon ngayong araw, bukas, hanggang bukas, na magagandang desisyon dahil para sa future. Exactly. Lilecturean kita. Kung nagdesisyon ako ngayong matulog ng maaga para hindi masakit ang ulo ko bukas, para sa future. Para kinabukasan hindi nga masakit ang ulo ko. Dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo, nagpupuyat ako mag-live. Matindi talaga tong yung live ni Daddy Donut. Marzano TV 2.0. Nagbabaga ang kanyang emotion, pero maganda yung sinabi ni Daddy Donut dito. Para sa'yo, napaka-special mo sa akin, Ma'am Jovelyn from Tacloban. Napaka-special mo. Tacloban pala, no? So anyway guys, medyo mapuputol natin si Daddy Donut dito. So nagigets na yung point na dito. So, hindi ko naman kailangan na pahabain pa. Pero, kasi, kailangan nating pumasok dito sa topic natin. Paano nga ba i-handle ang negativity at toxic na mga tao? At sabi ko, inulit ko sa inyo guys, talagang napaka-alaga at napaka-importante nitong nitong nangyayari ngayon dito sa Pero guys, gusto ko pa lang i-tackle muna yung pagkakaroon ng sasakyan ni Tatay Awe, Ate Ruel. I-play ko lang saglit. Panorin natin to. Saya ni Kalingap. At shoutout kay Angeli, sa kapatid ni Itong video nito kay Angeli. Panorin natin. Pawi, Wow! Bongo? Duha diri pa, Bongo. Ang bongo. Upat diri Ganda, Oh! Ayan po, bongo. Maganda siya guys, parang siyang maliit na pick up. Pwede ito yung magandang sasakyan for Ruel of Malalag. Syempre mukhang inulan niya sa tatay niya, which is okay din naman para makapag-vlog din si Kalingap Awe. Talagang mabait na bata to si Ruel. May future, mag-isa. Very good, Napahanga ako ni Ruel. Ayos, 4x4. Galing, Pwede na po siya kung punta po ng bundok. Maganyan na lang po kami. Para po makasama lahat. Oo, tsaka maliit siya, hindi siya bulky. Maliit siya pero pick up ang style. Ganda. Kasi yung tricycle namin, sobrang liit po. Oo. Mga ilan lang po makasakay. Tama. Tsaka makikita nyo binili siya as para may purpose din. 'Di ba? Ang galing. Galing ng ang galing ni Ruel. Ayos, So anyway guys, talaga namang napapabilib ako. At ano masabi nyo guys, ito guys is only a podcast. So medyo mahaba to, talagang more on discussions tayo. Sana naiintindihan nyo guys. So ang purpose natin dito is for educational purposes. Wala pa tayo inaaway dito. Nagbe-base tayo sa mga video, sa mga information na nakukuha natin na talagang napakatindi ng bullying. At ang alam naman natin na ang bullying is talagang napakatindi. At talagang sabi dito, bashing does more harm than good. Ibig sabihin, mas nakaagawa siya ng masama kaysa mabuti. Depending on how one is able to perceive the experience and cope with it, and leads to mental exhaustion, poor academic performance, and struggling relationships
but also newly found experiences and confidence. So, ganun katindi ang bullying. So, ngayon, paano ba natin ma-handle ang sabi natin dito, paano nga ba i-handle ang negativity at toxic na mga tao? So, paano ba natin sila i-handle? So, number 1, ingatan mo ang iyong boundaries at kapayapaan. Huwag pansinin at alisin mo sila bilang parte ng buhay mo. So, kailangan ingatan natin yung mga boundaries natin, no, at yung peace natin, kapayapaan. So, huwag na natin talaga silang pansinin. Alisin natin. So, ibig sabihin, don't spend more time to them sa mga basher. Alam natin sila. No? Mahalaga, nasa boundaries pa rin tayo at peaceful yung buhay natin. So, tignan natin sa number 2. Number 2, ignore and pray for them. Minsan, ang lack of attention and inggit ang dahilan ng negativity. So, ibig sabihin guys, no, yung negativity na yan talagang kailangan talaga nilang atensyon at inggit. Naniniwala talaga ako doon. Number 2. Then, sa number 3, no, ano ba sa number 3 guys? Number 3, makipag-usap sa mga tao na may kabuluhan o positive at may creative na pag-iisip. At ito naniniwala ako guys. Sa number 3 talagang kailangan nakikipag-usap tayo sa mga tao may kabuluhan. No, hindi yung kakausapin mo negative tsaka toxic, talagang mabuburo ka, wala kang matutunan. No, yung tipong yung tao mahilig siya mag-business, okay yun, mahilig siya mag-painting, mahilig siya mag-drawing, mahilig siya paggawa ng music. So doon ka dapat, at alam niyo guys, totally, ngayon, kailangan maging creative ka. Kasi pag creative ka ngayon, pwede ka rin magkaroon ng pera, makapaggawa ng hanapbuhay. So, diba, kikita ka pa. And then sa number 4, avoid them. Life is too short to spend time with this kind of people. Hindi din yan magbabago, lalo na ayaw baguhin ang sarili nila mismo. So, ito yung sinasabi ko sa number 4. So, avoid them. Life is too short to spend time with this kind of people. No? So, ibig sabihin, layuan natin sila. Hindi yan magbabago, lalo na ayaw baguhin ang sarili nila mismo. And then sa number 5, ano ba yung number 5 natin? Sa number 5 is, tandaan natin ang mga tao ay magkikriticize sa atin o susubukan kanilang pabaksakin. Regardless na ikaw, mabuting tao o anumang mabuting ginawa mo, basta alam natin, nagpapagod tayo para gawin ang the best. Hindi natin kailangan na mag-focus sa mga negativity, sabi nga nila. Ikibit balikat mo na lang ang lahat at sabihin na, okay, bahala ka sa buhay mo. So, yan po. No? Yan po yung 5 way para maiwasan natin o paano natin i-handle ang negativity at toxic na mga tao. Sana nag-enjoy po kayo sa ating podcast. This is a podcast guys. No, marami tayong tinatakil na mga dito guys, subject at mga information at makikibalita rin tayo sa mga nangyari dito sa paligid natin. At syempre ay make it sure na meron tayong matutunan sa buhay natin. Ako guys, ako nakikita ko dito hindi lang yung purpose ko ng isang creator, content creator. Gusto ko may matutunan yung mga tao. No, yung ginagawa niyo sa akin na support, binabalik ko din po. At sana, kamalit na paraan may natutunan po kayo. At syempre, hindi ko naman sinasabing lagi po akong tama. Kung may mali po akong nasabi, please let me know. At sana nag-enjoy kayo. At samahan nawa kayo ng Panginoon. At sana spend natin ang ating mga oras sa ating mga anak. Lalo na po ang bullying o pambabasya ay talamak na dito sa social media. Let's have a pep talk with them. Habang kumakain, makipag-usap tayo. Kausapin natin ating mga anak. At syempre, bilang mga anak, kausapin natin ang ating mga magulang. And this Marzano again, at salamat sa Diyos sa mga nagpunta at nakinig dito sa ating podcast. And to God be the glory. Bye-bye guys. Marzano TV 2.0 reacts, alright. Marzano TV 2.0 reacts, alright.